Amen. Isang pinagpalang gawin mo sa bawat isa sa amin. Minsan pa, isa akong pinakamalakas na hallelujah para sa Panginoon. Kuya, pakita nyo nga po natin yung katabi natin. Sabi mo, handa ka na bang magpuri sa Panginoon? Sige po, inaya ko po ang bawat isa na ito ngayon. Pupurihin po natin ang ating Panginoon sa mga oras na ito. Minsan pa, isang pinagpalang gawin ko sa mga nanonood sa live. Minsan pa, samahan niyo po kami na awitan at purihin natin ang Panginoon sa mga oras na ito. Sige po, awitan po natin ang ating Panginoon. Awitan po natin ang pinakadala at pagpuri at pagsama natin sa Panginoon sa mga oras na ito. Sige po, awitan po ang Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, kadakilaan ng Diyos. Sige po, awitan mo ang Panginoon. Sabihin mo, kadakilaan ng Diyos. Aming
salamat sa gabi nito, Diyos. Lord, na pinagsama mo kami muli sa iyong gawain ito. Lord, ng Espiritu, Panginoon, Lord, na ikaw po siyang karanasan ng bawat isa sa amin. Minsan pa nga, O Diyos, Lord, dito kami sa iyong harapan, Panginoon. Lord, nagpabakong bawal. Lord, dalangin namin, Panginoon, Lord, na pagkakama mo sa amin sa mga oras na ito, Lord. Tanggapin mo, Diyos, ang aming papuri at pasasalamat namin sa presensya mo. Minsan pa nga, mga kapatid, taas pa natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Pamitan natin siya ng buong puso. Sabi mo sa Panginoon, kalimutin mo rin Pag-ibig
sa gawin ko. Lord, tunay na ako, God. Lord, na walang nakakapatalik sa presensya mo. Lord, sa patuloy na pinaparanas mo sa amin. Lord, minsan pa nga ako, Diyos. Lord, malayo akong kumilos sa kalagitnaan ng bawat isa sa amin. Lord, tunay na ako, God. Lord, alam namin nakakatagpuin mo ang bawat isa sa amin. Lord, malayo kang kumilos sa bawat buhay namin. Lord, nag-expect kami, O Diyos. Lord God, na may gagawin ka sa bawat buhay namin. Lord, gawin mo sa mo. Lord God, ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang maunawaan at marinig namin, O Diyos. Lord, nagsasabihin mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, salamat, O God, Lord, sa kagawapayan ng gawain nito, O Diyos. Lord, minsan pa nga, Panginoon, sa magsasalita, Lord God, sa harap na to, Lord, dalangin namin, na kung ano man, Panginoon, ang lubas sa kanyang mga labi. Lord God, ito ay magmula sa iyo. Lord, ikaw, O Diyos, ang patuloy na makita sa buhay niya, Panginoon. Lord, ikaw po, Panginoon, siyang mataas sa bawat buhay namin, Lord. Sa iyo namin marapat ay ibalin ang pinakamataas namin papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi na, Amen. Sige po, maaari na po tayo umupo at i-ready na po natin ang ating mga Bible, notebook, especially po ang ating sarili sa gagawin ng ating Panginoon sa mga oras ito. Minsan pa, di ko na po patatagalin pa. Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Pastor. Magandang gabi po. Mga men in black. No, mga nakaitim kayo eh. Kung di naman yung damit, yung palda. Saka yung slacks. Dapat nag-itim na rin ako. No? Ang hindi na kailangan mag-itim, yung maitim. Okay, buksan po natin yung Bible natin sa Mark. Mark. May series tayo eh. Isa pa lang yun na, tatlo dapat yun eh. May dalawa pa. Yung pagbabalik sa Ama. Alam niyo kapag ang goal ko kasi rito, pagka natapos natin itong series na to ng yung pagbalik sa Ama, may in love ka ng todo sa Ama. No, na mararamdaman mo yung si Jesus kasi, ang dating kasi ni Jesus, Panginoon, kaibigan, tagapagligtas. No? Pero hindi mo hindi mo makikita per se yung pagiging ama ng Diyos. No? May nagsasabi na Papa Jesus. No? Kasi Papa Jesus. Ganon. Si Jesus hindi siyang ama, magkaiba yan. Iba rin ang Holy Spirit. Kapag natutunan mo na intindihin yung Ama, yung Anak at saka Espiritu Santo, madidistinguish mo eh. Na magkakaiba. Tsaka kapag halimbawa ang Holy Spirit kasi ang always magpaparamdam sa iyo eh. Pero alam mo na parang pinapunta siya ng Ama o pinakausap siya sa iyo ni Jesus. Alam mo yun. Hindi yung parang Diyos lahat eh. Oo, isang Diyos yan. Pero sila'y tatlo. Magkakaiba yan. Tapos ang sabi pa niya gano'n, ang kasalanan mo sa Ama at saka sa Anak, patatawarin. Pero ang kasalanan mo sa Holy Spirit, hindi patatawarin yan. Bakit? Pinaka-iniingatan ng Trinity o nung dalawa, ang Ama at saka ang Anak, ang Espiritu. Hindi ka patatawarin kapag nagkasala ka sa Kanya. No? Na bakit gano'n? Iba kasi yung sabihin natin, yung naintindihan mo at saka yung nararanasan mo eh. No? Ngayon, yung sinasabi po ng Biblia na yung sa part ng fellowship, natatandaan nyo pa ba? Ano yung una? Ano yung una? Ha? Tatlo yan. Yung provision, no? Okay na sa atin yun. Last, ano susunod? Ano yung susunod? Excuse me. Hindi nyo ata sinulat. No, yung barkada, yung fellowship. Ano yung susunod? Wala nagsulat. Kaya every time, kailangan mo talagang i-remind ito eh. Purpose sa buhay. Okay, yung purpose sa buhay. No? Pero yung provision, sa Ama naman hinihingi yan eh. No? Hindi naman sa Holy Spirit eh.
Tulad nito, kailangan mo ng bautismo ng Espiritu Santo, kanino mo hingin? Kay Jesus, hindi sa Ama. Paano kung kailangan mo ng pagkain? Sabi niya, Our Father, give us this day. Yan. Pero hindi naman magsiselo si Jesus kung sa Ama ka palagi humihingi. Hindi naman sila tao na nagsakakap. Halimbawa, pinuri mo ang Ama, magsiselos pa ang Holy Spirit? Hindi, kasi hindi naman sila tao na ganyan. Ngayon, ano ko muna ito, siguro after ng camping na lang natin i-series itong part na to. Itutuloy natin. Buksan nyo sa Mark 11, no? Mark 11. Punta muna tayo rito kasi sa susunod na Sunday at Wednesday, magkikita-kita tayo rito pero hindi para mag-aral. Mag midweek service tayo ay magpe-pray. Kailangan nating ipag-pray itong camp kasi may mga butas-butas pa, no? Punta ngayon tayo dito sa Mark 11, Mark 16, sorry po. Simula sa verse 15. Ayan, no? Diyan na kayo? Usually, kabisado na ito no? Ay, iba kasi yung sabihin natin, tulad yung nabanggit ko kanina, sa yung dispensation ng Ama. No, yung Old Testament yun Ngayon, yung anak naman. Tapos ngayon, tapos na sila, yung dispensation nila, itong Holy Spirit naman ngayon. No? Ngayon, yung trabaho ng Holy Spirit sa atin ngayon, dapat alam din natin Ngayon, paano nga ba? Sa next, na lang natin yun, sa next time na lang natin after ng sem break up. Ngayon dito sa verse 15, ang sabi niya, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ng mabuting balita. Ito yung time na nagbibigay na siya ng conclusion. No? Nakita niyo ako nagpagaling, nakita niyo akong bumuhay ng patay, nakita niyo ako nagpakain. No? Ibig sabihin, kaya ko i-provide, kaya kong ibigay yung pagkain niyo. Kung napakain ko yung 12,000, at gumamit lang ako ng isang bata. Anong ginamit ko sa isang bata? Ginamit ko yung lunch niya. No? Ginamit ko lang yung 2 isda at saka yung 5 tinapay. How much more na magagamit ko yung buhay mo pag nag-worker ka? Consumable yun Alin? Yung 2 isda at saka 5 tinapay, pag naubos mo, tapos na. Pero yung buhay ng isang tao, forever yan. No? Forever. Bakit ko sinabi? Habang buhay siya. Ano ba yung sabihin ng forever? Kahit papatay na, mayroon pa rin na makukuha yan na pagka nandun na tayong lahat na may papuri pa na may bibigay ka sa Diyos. Ngayon, ang sabi niya rito, yung pagkain mo kaya kong ibigay. Kung yung 12,000 na inapakain ko, how much more ikaw kaya kita. No, pero kailangan mo bumalik sa Ama. No? Kaya nga pinapakilala niya ulit ang Ama. No, kailangan mong bumalik sa Ama kasi yung Ama nagpo-provide ng pagkain. Our Father who art in heaven, sabi niya ganun, give us this day, kaya ng Diyos na ibigay sa iyo yan. Na nakukuha niyo mga kapatid. Pero bandang huli, dito pumunta tayo dito sa Matthew chapter 5. Chapter 6, ang sabi niya ganun but seek ye first the kingdom of God, yung sistema ng Diyos, and His righteousness, and all of these things shall be added. Paano ba kakainin ng Diyos yung di nagsisimba? Paano ipoprovide ng Diyos yung pangailangan ng tao na walang kaalam-alam sa batas ng Diyos? Sa sistema ng Diyos. Alam niyo kapag pupunta kayo dito sa Pilipinas, kahit nagaling kayo sa ang lupalop ng sanlibutan, kahit galing pa kayo sa Mars o sa Jupiter, pag dumating kayo sa Pilipinas, nagmamano kayo. Yan ang kaya yung mga pinsanes ko, yung mga nagaling sa ibang bansa, sabi ko gano'n, mga Pilipino naman magmano ka. Ngayon, may mga taong nagsasabing gano'n na, kaya yung mga taga-ibang bansa na mga tsuhin-tsahin natin, di ba? Sa English ang uncle at saka auntie, chung and chang. Ngayon, yung mga chung and chang na dumarating dito, lahat kami nagmamano, sasabihin, no need, gaganon sila. Bakit? In America, you don't do that anymore. Ganon, hello, nasa Amerika ka ba ngayon? Nasa Pilipinas ka? Yun ang sistema dito. Halimbawa, kumakain ka rito, na inabutan ka namin kumakain dito, nag-akyatan kami. Ang ethics diyan, pagka nakita mo kami, nahuli ka namin kumakain, ang ethics diyan, alukin mo kami, nakain tayo. Bakit? Yan ang sistema dito sa Pilipinas. Amin po ba? Ngayon, ang sistema sa kaharian ng Diyos, sabi niya, alamin mo naman para, sabi niya gano'n, and all of these things shall be added unto you. Ano yung bawa? Isang sistema.
pag naramdaman mo na ang Holy Spirit, magtaas ka ng kamay. Hindi nakalukip-kip kang ganyan, ang tagal naman ng service. Pagka naramdaman mo na ang presensya ng Diyos, automatic yan, magtaas ka ng kamay, nakakahiya pag hindi mo gagawin yan. Yan ang sistema ng Diyos. Kaya nga sabi niya, alamin mo mga sistema ng Diyos. Alam niyo ba, nakalagay po sa Biblia, kasi sabihin natin, meron kang kambing, at yung kambing mo na nanganak. Alam niyo ba, ang sabi niya gano'n, hindi ba yung kambing kinukuhanan din ng gatas yan? Hindi ba yung tupa kinukuhanan din ng gatas yan? Hindi ba yung kalabaw kinukuhanan din ng gatas yan? Kaya ibang mga tao may sungay eh. Joke lang. Ngayon, di kumuha ka ng gatas niya. Ngayon may anak siya. Ay gusto mo kainin. Alam niyo, hindi naman binabawal ng Diyos kainin mo yun eh. Pero sabi niya gano'n, wag mo lang ilalaga sa sarili niyang gatas. Wag mo ilalaga sa gatas ng ina. Nakukuha niyo mga kapatid. Yun yung mga sistema ng Diyos na wag mong gagawin yan ganyan. Kaya tinatanong nila gano'n, yung balot. Nilaga sa sariling mantika. No? Huwag natin pag-usapan niya kasi baka wala nang kumain ng balot. Pero sabi niya, seek ye first the kingdom of God, and all of these things shall be added. Kaya makikita mo na paano yung mga tao na walang alam sa Bible. Hindi talaga nila makukuha yung kahilingan nila. No? Walang alam sa Bible. Walang alam sa sistema. Walang alam sa salita ng Diyos, sa mga instruction ng Diyos. Ngayon, ito na, sabi niya gano'n. In conclusion, sabi niya gano'n, aakyat na ako, nakita niyo ako nagpagaling, nakita niyo ako bumuhay ng patay, nakita niyo ako umayos ng problema, nakita kung paano ko tulungan kayo, bayaran yung utang niyo, pagalingin kayo, pakainin kayo. Kasi lahat ng mga example dito, ang ginawa ni Jesus, sabi niya, kaya kong gawin sa inyo yan. Ang galing, di ba? Na kung nakita mong ginawa ni Jesus, sabi niya gano'n, meron pa yung isa, naputol yung tenga. Di ba? Sinong gusto mag-practice dito na sabi niya gano'n, kaya kong ikabit yung nawawala, yung isang bagay na nawawala sa'yo. Kahit plano mong hulihin ako at ipakulong ako. Di ba si Jesus kukulong na? Di ba huhulihin siya at ipapako na siya? And yet, natagpas yung tenga. Sabi niya, kahit ganyan ka, kaya pa rin kitang gawing kumpleto. Nakukuha niyo mga kapatid. Alam niyo, meron pong isang kwento rito eh. Tinatanong ko kay Jomar itong kwentong ito noon eh. Meron yung isang tao na pinupukpok niya yung pinako ni Jesus. Meron pong yung habang ginagawa niya yung pako para kay Jesus. Ano nangyari? Yung isang bakal na susulo, hindi yan mag-ermitanyo, hindi yan magpaparting mag-isa, mag-iimbita yan. Kaya tayo mamaya ay magpaparty ng sama-sama. No? Happy birthday, Ate Maribik. So sabi niya gano'n, nakita niyo ginawa ko to, nakita niyo ginawa ko yan, nakita kong alam niyo ba nakalagay po sa Biblia, yung mga taong lumalapit sa kanya, ang sabi po ng Biblia, at pinagaling ni Jesus silang lahat. Walang tinanggihan. Wala. May isa, wala siyang tinanggihan. Pambihira. Lahat ng lumapit sa kanya, sabi niya gano'n, may pangako nga siya, sino man lumalapit sa akin, di ko tataboy kahit kailan, di ba? Kaya yung mga taong lumapit sa kanya, hindi niya tinanggihan. Nalala ko po yung time na nagkaroon po ng camping tayo dito sa may Florida. Inaabot tayo ng ilang alas 5 ng madaling araw. Natatandaan niyo yun? Na yung mga tao hindi na tumitigil eh. Ang habang mag-pray, nagpe-pray kami. Ngayon sabi sa akin nung isang kasama natin, madaling araw na po, mga alas 4 na yun, pa-stop na natin. Ayokong pa-stop. Bakit? Nagtsaga kang pumila, tapos ako ngayon, mag-iinarte ako na, pagod na ako. Pagod na ako. Nagtsaga na pumila eh. Puyat yung mga yan, pagod yan, pagkatapos ngayon gusto nilang magpa-pray sa'yo. Buti nga, gusto magpa-pray eh. Gusto nilang mapatungo mo ng kamay, titigil ka. Nasabi ko, hindi, tuloy lang. Kaso nangyari, nasabihan na yung iba, ang palagay ko, yung mga taong nagsabi na, nakukuha nyo, sila yung pagod na. Alam niyo po, sige, tuloy-tuloy lang yan. Siyempre, nakakaramdam ka rin naman ng pagod, tao ka eh. Pero nakita ko, ang tiyaga nilang pumili, nagtiyaga silang pumili, sino ka naman na magsasabing, pauwiin mo na sila, pagod na sila. Yung mga disipulo lang ang napapagod. Nakukuha niyo, people. Ngayon, itong mga tao, nagtsatsaga na lumapit kay Jesus, sabi niya gano'n, pinagaling nila silang lahat eh. Paano kaya pagalingan dito? Kasi minsan, ang style ni Jesus, isa-isa lang. Ano sakit mo? O, ikaw naman, next, ano sakit mo? O, ikaw naman, ano sakit mo? Iisipin mo. Alam niyo ba si Oral Roberts, sabi niya, nag-pray daw siya ng isa-isa.
Nalala ko, merong isang apostol na dumating eh. Sabi niya, pagpe-pray ko kayong lahat, sabi niya ganun, 5,000 yan ah. Yung pagpe-pray niya, Araneta Coliseum. Alam niyo, nangyari, umupo siya doon sa stage. Pagkatapos nun, isa-isa, nakapila. Bilis naman ng gano'n lang. Maya-maya, kumuha na ng soft drink, uminom ng gano'n. Pagkatapos, sige, ganyan, sige, nakapila din ako. Bakit? May gusto kong makuha eh. Alam niyo, yun ang ano, yung mahawakan ko lang ang sintas ng sapatos niya. No, mahawakan ko lang. Eh, pipila ako kay Benny yan, nakipagsiksikan pa ako. Bakit? Mahawakan ko lang. Yeah. Nakuha niyo mga kapatid. Ngayon, yung si Oral Roberts, 10,000 ang pinag-pray niya isa-isa. Alam niyo, pagkasabi niya gano'n, pagkatapos daw niya pag-pray, duling na siya. Sa dami ng nilihans niya, duling na siya. Gano'n talaga. Alam niyo, nakalagay dito sa Biblia, yung lumalapit kay Jesus in a day. Ilan ba nabebenta niyo empanada o carioca sa isang araw? Ilang ba ang nasisiran niyo kapag ka nagsosoul winning kayo araw-araw? Alam niyo, si Jesus ang sinasabi po ng mga Bible scholars, ang lumalapit sa kanya araw-araw para magpa-pray. Ewan ko kung paano nila naman na-compute ito, pero depende doon sa populasyon at sa pangangailangan, is 50,000 persons a day. Buti na i-record pa yung mga salita niya. Kaya pala nakalagay dito sa Biblia, kung isusulat lahat ng ginawa at sinabi ni Jesus, ang earth hindi magkakasya, mapupuno ng libro. No, kailangan pa natin hiramin ang Mars para ilagay natin yung mga libro dahil sa dami ng ginawa niya. Hindi naman pwede magsinungaling ang Bible kasi sabi niya, hindi raw magkakasya ang mundo. Pagka ilalagay mo, isipin mo ito na lahat ng lumalapit. At sabi niya gano'n, kung ako, nag-iisa lang ako noon, tao pa lang ako noon. No? Bumaba ako bilang isang tao, nakayanan ko yung 50,000 ngayon, andun na ako sa taas. Nakaluklok na sa Ama, sabi niya gano'n, anong hindi ko may bibigay? Ano yung hindi ko kakayanin? Nakukuha niyo ba? One person lang siya. Nakukuha niyo. Anong ginagawa ng mga disipulo? Di mga, ano ba tawag dito? Mga bodyguard. No. Sabi niya, kung napakain ko yan, kaya ko din kayong pakainin. Kung natulungan ko yan, kaya ko rin kayong tulungan. Kung napagaling ko yan, kaya ko rin kayong pagalingin. At kung nakabuhay ako ng patay, kaya ko rin bumuhay ng patay sa pamamagitan niyo. Kaya nga sabi niya gano'n yung ginawa ko, pagdating ng Holy Spirit, masigit pa ang gagawin niyo. Wow! Kung siya nakapag 50,000 tayo, kaya 51,000 naman tayo. No, huwag mo naman gawin 60. Dahan-dahan lang. No? Nalala ko noon ayaw ko pa tumigil noon kung naghahanap ako na wala na ba, nag-uwian na meron nga na slain doon hindi na tumatay. Sabi ko gano'n, ano nangyari doon? Bakit hindi na tumatay? Yung pala biglang gumanyat. Tulog ng diretso, bakit pagod na Alam niyo, hanggang sa inabot po tayo inabot ako ng liwanag noon. At hanggang sa, ang natatandaan ko, ang last na pinag-pray ko pa si Joy Abadjes. Noon, kumikilos pa rin yung anointing. Na mahilig nga ang Diyos sa ganito. Alam niyo, hindi maganda, ang pinakapangit, yung pinaka na sobra pa, mega, ultra, no? Yung magsisermon ka lang, wala nang anointing, wala nang presence ni Lord. No? Tapos sasabihin ka na, sobrang antok, magturo si Pastor Boy, na antok na ako, bind you. Yung binabind mo, hindi spirito yun, natural yun. Bakit? Gabi na Okay. So imagine mo, sabi ni Jesus, nagawa ko yan. Hindi ko kayang gawin sa'yo. Yung nga lang ito, nakukuha niyo, na-imagine nyo, alam ko nararamdaman nyo, na-imagine nyo yung extreme ni Jesus, na-imagine nyo yung sobrang taba ng kapangyarihan ni Jesus. Nagets nyo ba? Ngayon ito, sabi niya in conclusion, sabi niya, ilabas niyo yan. Napakinggan mo na, alam mo na, natutunan mo na, narinig mo na. Ngayon, ilabas niyo yan. Okay, magstay. Hindi kayo mga mongha. Ilabas niyo yan. Kaya sabi niya rito, sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan. Lord, yung natutunan ko, pang barangay lang. Hindi! Sabi niya, ganun, humayo kayo. Na-imagine nyo habang sinasabi ko to, yung gano'ng kalaki yung kayang gawin ni Jesus, na yung pagkain na to, hindi lang para sa 12,000, higit pa yung kaya niyang pakainin.
Higit pa yung pwede niyang gawin. At sa Diyos na makakagawa ng higit pa sa maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng kapangyarihan niya nasa atin. Di ba? Sabi niya, higit pa sa maaari nating isipin at hilingin. Pero sabi niya rito, ngayon, nasa inyo na yan. Nasa inyo na. Sabi niya ganun, ilabas niyo. Pamigay niyo. Kaya sabi niya rito, humayo kayo sa buong sanlibutan at pangaralin niyo sa lahat ang mabuting balita, hindi mangyayari sa kanila ito kung hindi ka mangangaral. At nung nasimulan ko na pong malaman itong mga gantong mga bagay, sabi ko ganun yung mga klase ko, hindi ko sabihan ito. Yung teacher ko, hindi ko pwedeng sabihan ng ganito. Yung mga kakilala ko, yung mga kaibigan ko, yung mga... Alam niyo ba sa school namin, ang pinakamarami kong kaibigan, utility boys, mga empleyado ng school. Kaya nakakapasok ako rin ng walang ID. Pwede akong matulog sa school. Meron akong higaan doon. Meron akong lugar doon. Meron akong kwarto roon na sabi niya gano'n, pahinga ka muna. Sabi sa akin nung mga kakilala ko, mga nagtatrabaho sa school. Bakit? Kasi sasamantalayin ko, siraan. Meron yung tinatawag sa yung sa kanting, yung tagakuha ng tray. Ano ba tawag doon? Di ba pagkatapos mo kumain, iiwanan mo na lang yung tray dyan, yung kalat. Meron yung nag-iipon yan eh. Service crew. Pero sa school, may ang pangalan niya, Santos ang apelido niya. Ang tawag namin, Toski. Ay, si Toski, ganyan. Yung gwardiya roon, yung mga janitor doon. Ay, gagawa ko ng paraan na ma-share lahat yan. Nakukuha niyo mga kapatid. Bakit kasi? First year, magbabago ang klase mo. Second year, magbabago ang klase mo. Third year, magbabago ang klase mo. Pero yung mga janitor, yung mga gwardiya, yung mga utility boys, yung mga empleyado, yung mga teacher, hindi nagbabago yan. Usually, nandyan din lang yan. Kaya, habang nandun po ako doon sa school, nandun ako, lalo na sa Piatti University, ay kaibigan ko yung mga riyan. Kaibigan ko yung mga nagtatrabaho riyan. Sabi ko nga sa inyo, meron akong tulugan doon. Meron akong lugar doon na mababait sila sa akin. Bakit kasi? Sesyaran ko. Minsan nakakatawa nga, yung si Toski, yung tagakuha ng tray. Siyempre, binibin mo. Ayaw yung sa akin lumapit. Bakit? Alam niyo, sisyaran ko siya eh. Ang gagawin ko ngayon, pag may nakita kong yung mga tray dyan, uutakan ko. Kumbaga, paano kaya mawin itong taong ito? Kasi alam niyo, nakalagay sa Bible, a soul-winning person is wise. No, he that winneth souls is wise. Alam niyo, pupunta ako rin sa kantin namin, tapos sasadyain ko merong hindi niya kukunin yung tray niya dahil bahala siya doon kay Toski. Kukunin ko ganyan. Ipunin ko, maya daling ko rin sa nila. Tapos sabi, wag na, ako na. Gaganyan siya, pero din niya, win ko na. Hindi pwede yung, Lord, kung sino yung gusto mong masiraan, Lord, lumapit siya sa akin. Walang ganon. Ang sabi niya, ikaw ang lumapit. Ikaw ang lumabas. Hindi yan ma-save. Hindi naman pwedeng ma-save yan pag walang narinig. At hindi naman pwedeng walang marinig yan kung walang magsasabi. At hindi naman pwedeng may makakapagsabi kung hindi yung paa, hindi gagamitin para bumaba rito at maghanap. Kasi sabi niya, umayo kayo sa buong sanlibutan. Pangaral niyo, mabuting balita sa lahat. At ang sabi niya, sumampalataya, mabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ano yung ibig sabihin ng parurusahan? Kapag hindi sila tumanggap, may parusa darating. Kapag hindi sila tumanggap, hindi sila naniwala, hindi sila nag-respond ng tama, pag sila ay umayaw, may parusa darating sa buhay nila. At kailangan malaman nila ito. Alam niyo kung bakit ako na-born again? Takot ako doon sa parusa eh. Hindi doon sa pag-ibig. Hindi ako nainganyo sa yung pumunta na langit dahil sa pag-ibig na hindi. Kaya ako nag-effort na pumunta sa langit kasi takot ako sa parusa. Paano? Nakita ko yung impyerno. Ganun pala. Takot ako. Hindi yung sa mahal ako ng Diyos. Hindi. Alam ko naman, mahal ako ng Diyos pero hindi ako doon nainganyo sa born again ayoko nga lumapit sa Diyos kasi sabi niya nga pagka sinampal ka, bigay mo pa isa. Nung nangyari, paano kung tadyak, di bigay mo pa rin yung isa. Sinampal ka na, tinadyakan ka pa. Ayoko nga. No? Pero nakita ko yung impyerno, natakot ako sa parusa. Kasi sabi niya, kapag tumanggi ang mga yan, may parusa darating. Kaya tingnan niyo, ang buhay lang papangit.
Ngayon, kung di natin sasabihin ito, kaya nga sabi niya ganun humayo kayo, lumabas kayo. Kasi hindi ito mangyayari sa kanila yung mapakain ko sila, yung mapagaling ko sila, yung matulungan ko sila, yung mabigyan ko ng direction yung buhay nila, yung magkaroon ng meaning yung buhay nila, yung magkaroon ng kulay ang buhay nila. Hindi mangyayari ito kung walang mag-share, kung walang magsasabi. At maniwala kayo, may mga tao po, pag minsan kailangan 10 beses mong sharean bago pumasok dahil sa kapal ng balat. Nandun kami sa Dubai. May mga lokal dun, kung tawagin nila, lokal. Tinitingnan ko ganun, mukhang dagol. Tapos yung magalang naman. Pero wala namang tayong miyembro nga na matitisod sa akin. Kahit marinig nila, ang kapal ng mukha. Na parang pag ginano, alam mo yung posporo, yung ganon, parang pag ginano mo sa mukha niya, sisindi. Ang kapal. Tapos sabi sa akin ni Ate Pay, si asawa ni Ate Lino, sabi niya, ang kapal ng mukha, no? Tinitingnan ko gano'n, oo nga, ang kapal ng mukha. Yung, siguro built sila doon sa weather na gano'n dahil grabing init. Alam niyo, yung klima dito, yung init dito sa Pilipinas, 4 times doon. Kaya kapag lumabas ka ron, lalabas ka lang dyan lang. Para ka nakaharap sa tambucho ng sasakyan na bumubuga sa'yo. Hindi masarap. Natawa pa nga ako pupunta na kami sa kasal dahil may kakasal ako doon. Punta ron yung sasakyan yung ibang ginamit namin. Jadi, kumbaga pagpasok namin, yung paglabas mo doon yun sa labas lang na ganyan. Napakainit, parang gusto namin pumasok doon sa kotse para bubuksan yung aircon. Kasi pupunta na kami sa kasal, ang init. Maya-maya, nung ginakalikot ni Ate Pay, ganun sabi niya, di ko kabisado to. Tapos nagtitinginan kami ganun. Ako, si Josie, tsaka si Joby, at tsaka si Ate Pay, nagtitinginan kami na saan ba yung pindutan dito ng aircon. Ayun, bumukas na, maya-maya. Bakit ganito? Ang init. Simula lang yan. Mainit pa kasi. Simula, pawis ng ganyan, naglulumahid ka na. Nung nalaman namin, yung binuksan pala namin ay heater. Pag sinuwerte ka nga noon, nasa Dubai ka, naka-heater ka, kaya pala gano'n na kami nag-gano'n. Ay, yung balat ng tao, parang, siya Nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, ituloy ko na nga lang ito. Ito sinabi niya gano'n, lumabas kayo. No, lumabas kayo. Kasi kung kaya kong gawin ito, kaya ko rin gawin sa inyo. Kung kaya kong gawin ito, kaya kong gawin sa inyo. Paulit-ulit lang yan. Kaya sabi niya gano'n, kaya nga gusto ko rin gawin sa kanila. Kaya dapat niyong gawin, lumabas kayo at sabihin niyo. Ipangaral niyo. Alam niyo ibig sabihin pangaral? Ang part ng ibig sabihin ng pangaral dito, sa Tagalog iba kasi yung version natin sa English pangaral means turuan mo sila. Turuan mo sila ng Christian life. Paano nga kung ikaw mismo hindi kulang-kulang nga, kapus-kapus. Ano ituturo mo? Di ka kapusan. Alam nyo, kadalasan pinamana ng mga magulang natin sa atin, utang. Yumaon sila, yung mga ninuno natin, namatay na. Pero yung iniwan sa atin, mga utang. No? Puro mga sama ng loob. O ano pa. Okay. Sabi niya, yung malibang merong magsabi, malibang merong mag-share, may magsabi. Itong sistema ng Diyos sabi niya gano'n, humayo kayo sa buong sanlibutan, pangaral niyo mabuting balita. Ibig sabihin, pangaral yung sa word na pangaral, yung mismong Tagalog na pangaral ay tuturuan mo. Pero kasi sa English, anong sinasabi niya? Go ye and, sabi niya, go unto all the world and, hindi, dito sa Mark 16 na to. Mamaya yung disciple. Tingnan yung English. Ano na? Mark 16. Preach. Alam niyo ibig sabihin ng preach? Actually, yung word na preach kasi, with excitement. With excitement. Kumbaga parang, tara, mag-soul winning na tayo.
sana meron tayong mawin. No. Sabi niya, preach! Ano ibig sabihin ng preach? With excitement. Alam niyo ibig sabihin ng na, but Abraham was strong in faith, giving glory to God. Paano mo malalaman na strong in faith ka? Kasi nagbibigay ka na ng glory sa Lord. Anong ibig sabihin ng giving glory to God? Ano ibig sabihin ng, sige po, ano ibig sabihin ng giving glory to God? Giving glory to God. Giving glory. Bibigay ng papuri, luwalhati, parangal. Ganito, no? Kasi pwede mo kasing hindi ibigay yan eh. Pwede kang, parang no reaction. Pwede mo kasing gawin yan ganyan eh. Pero sabi niya, but Abraham was strong in faith, giving glory. Paano mo malalaman strong in faith ka? Kasi nagbibigay ka ng glory. Ang ibig sabihin ng glory, ang isang meaning yan ay excitement. Lord, salamat doon sa hinihiling ko. Lord, thank you, Lord. Na-expect ko, Lord. Maraming salamat. Hindi yung, Lord, sana bigyan mo ako. Kung hindi, kawawa naman ako. Walang nagmamahal. Ay, hindi. Ngayon, sabi niya gano'n, no? Kung nakita niyo, pinakain ko yun, kung nakita niyo, bumuhay ako, kung nakita niyo, kapag palayas ako, kung nakita niyo na nakagawa ko ng himala, kung nakita niyo na nabayaran ko yung utang, kung nakita niyo na lumakad ako sa tubig, kung nakita niyo gano'n, sabi niya gano'n, kaya kong gawin din sa inyo yan, at hindi lang sa inyo, kundi sa iba pa. Pero para magawa ko sa kanila, no? Kailangan sabihin niyo. Kailangan sabihin niyo na gusto kong gawin sa kanila. Kailangan maniwala sila na gusto ko silang iligtas. Iligtas saan? Dalawa yan. Kaligtasan sa kabilang buhay at kaligtasan sa buhay na to. Kasi kapag naniwala ka, you have everlasting life na. May everlasting life ka na. O, meron ka ng buhay na walang hanggan kahit na mamamatay itong katawan to kasi hindi naman forever to eh. No, pero meron ka ng everlasting life. Save ka na ngayon, hindi yung nakuha niya. Ngayon, pero para mangyari yung kailangan, sabihin nyo sa kanila. So, alam nyo, may sasabihin ako sa kan, pero nangangatil yung dila ako eh. No? Tinry ko ang kamutin, hindi masarap pakiramdam. May dalawang bagay na, na hindi nyo mahihiling sa Diyos kahit kailan. Ay, maniwala kayo. Huwag nyo kakalimutan ito. Dalawang bagay na hindi mo mapapagawa sa Diyos. Kasi di ba pagkahiling ka sa Diyos, may sasabihin ka sa Diyos, Lord, gawin mo to, gawin mo yan. Ha? Alam niyo yan? Bil mo ko nun, bil mo ko yan. Ha? May dalawang bagay na hindi nyo mapapagawa sa Diyos kahit kailan. Manigas tayong lahat. One, yung ginawa na niya. At sa pamagitan ng kanyang mga latay, pinagaling na niya tayo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, pagalingin mo ako, sabi niya. Nakukuha niyo. Na hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, ligtas mo ako kasi ginawa na niya yan eh. Kaya hindi mo mapapagawa sa kanya yung ginawa na niya. Ngayon, dito sa Bible, ang pagbabasa ng Bible, ganito po. Maghanap kayo dyan ng mga ginawa niyang 4 at yung isa, anong ginawa niya? Tinago. Alam niyo kung bakit? Ang isang dahilan kasi ron, na hindi mo makikita ka talagang sinasabi sa Biblia, pero implicated, implied, hindi kasi sa kanya yung. Tingnan mo yung taxi na yan, pag hindi sa'yo, pagkala na isang buwan, may bangga na yan. Bakit? Hindi sa'yo yan eh. Amen. Pag hindi sa'yo isang bagay, wala kang ingat. Hindi sa'yo yan eh. Kasi yung ministry mo, kaya mo ganyan, kasi hindi sa'yo yan eh. Kumbaga parang napipilitan ka lang sumunod, kaya may pakalamat-lamat na yung mga ministry. Nandiyan pa kayo? Kaya ito po, no? Number 2, na ano ba yung hindi mo mapapagawa sa Diyos? Ay naku po, sabihin mo sa katabi mo, hawakan mo yung ulo niya, sabihin mo gano'ng manigas ka, hindi gagawin ng Diyos sa'yo to. Kahit na anong hiling mo. Alam niyo kung ano? Yung ikaw dapat ang gagawa. Hindi mo mapapagawa ang Diyos niya na ikaw dapat ang gagawa. At ito yung ganito. Yung sasabihin mo, Lord, iligtas mo nga yung kamag-anak ko, nabungi. Ay, hindi pala, Lord, yung kamag-anak ko palang bungal.
Hindi gagawin ng Diyos yun. Kasi nga, ikaw ang gagawa nun eh. Ikaw ang gagawa nun, ikaw ang mag-share doon. No? Ikaw ang mag-share doon. Tapos sabihin mo gano'n na, Lord, tawagin mo nga yung mga tao para ipag-pray yung kamag-anak ko. Bakit hindi? Kasi ikaw mag-pray. And whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Ikaw pala dapat mag-bind. Lord, itong demonyo ito, palayasin mo nga. Hindi niya gagawin yun. Bakit? Kasi ikaw dapat ang gagawa niyan. Eh, di ba? Ngayon ito, sino ang tinawag ng Diyos para masave ang mga tao? Tayo. Kaya ang sinabi niya, lumabas na kayo dyan. No, gawin natin personal. Kailangan po nating magpadami, sa totoo lang. Kasi matagal na po tayo rito. Ang ministry po, wala rito sa pulpito. Puno na to eh. No? Papapicture pa nga lang eh. Ang ministry ay sa labas. Nakuha niyo mga kapatid. Ang talagang ministry, hindi niya sinabing, punuin niyong simbahan! Hindi naman talaga yun eh. Sabi niya gano'n, mag-ministry kayo sa labas ng simbahan. At kung gagawin natin yung dapat natin gawin, mapupuno natin ang church. Magpadami tayo. Paano dadami ito? Sa pamagitan ng evangelism at saka ng invitation. Dalawa lang naman yan eh, na pwede rito. Alam niyo, nandun ako sa Dubai noon, sabi ko, bawal dito ang gospel eh. Bawal kang mag-sermon dyan sa labas. Yung pupunta ka sa park, tapos magbibigay ka ng pamphlet, ay bawal doon, pupugutan ka ng ulo ron. Maluwag lang sa sa Dubai eh, kasi pwedeng maglasing-lasing doon eh. Pero sa ibang lugar, hindi po pwede yan. Mahigpit ang Arabiano riyan. No? Sabi ko, tiniisip ko, paano kaya sila nag-evangelism dito? Nag-obserba ako. Alam niyo, napakasimple lang. Papakarga ka ng gasolina. No? Kausapin mo yung nagkakarga ng gasolina. Bakit? Pilipino eh. Ang tawag nila sa mga Pilipino, kabayan. No? O kapag mukhang square ang mukha, ang tawag, balikbayan. Hindi, tawag nila kabayan, niloloko ng mga Arabo, gano'n. What kabayo? Why you call your fellow man kabayo? No, kabayan. No, you said kabayo. Niloloko nila kami ron. Pero alam nyo, yung maglalagay lang ng gasolina, Pilipino, taga-saan ka? Ganito, ganyan. Ang araw kasi ng linggo nila doon, Biyernes. Kaya ang gagawin nilang gano'n, saan ka? Ganun, kukuha na yan. Puntahan kita, salo-salo tayo. Hindi naman minsan sinasabing fellowship eh. Salo-salo. No? Malungkot doon, lalo na yung mga baguhan. Malungkot, sasama yan. Nakuha niyo mga kapatid? Ganun lang silang mag-soul winning doon. Maya-maya, ang dami na nila. Kasi kumikilo sila eh. No? Hindi lang yung madaming yung mga born again doon, mga saksi ng Jehovah, dami. Yung mga kulto, ay ang dami. Iglesia ni Cristo, ay naku po. May mga grupo-grupo yan. Alam niyo ba yung 2 oras nila na i-rent nila sa hotel? Kasi hotel sila nagre-rent eh. Hindi, nag-camping nga kami, hotel ang pinagganapan eh. Grabing gas. Alam niyo yung 2 oras na, no? Minsan 3 hours na renta ng yung, ano ba tawag doon? Yung kulang sa budget. Nung nalaman ko, lika, kain tayo, libre kita. Anong gagawin mo ngayon? Hindi yun ang time na sharean mo. Hello? Sa halagang 30 pesos, nasharean mo yung tao. Hindi tatanggi yun. Bakit? Kasi yung kinakain niya, libre mo. Nakukuha niyo mga kapatid. Tapos meron pa yung, basta, yung mga kaklase ko, sige. Paano kung tawanan ka nila? Paano kung ganito? Paano kung ganyan, ganun? Ano naman? Nung loko-loko ka nga, hindi ka nahihiya eh. How much for ngayon matino ka? Di ba? Ano po? So, ito yung sinasabi ko po at na sinasabi ng Biblia. Sabi niya, all in all, overall, in conclusion, final thoughts, ito yung sinasabi ko sa inyo, lumabas kayo. Huwag niyo suluhin ng kaligtasan. Lumabas kayo. Kasi kahit na anong dami ng alam mo, no? Kahit na ang galing-galing mong mag-faith, ang galing-galing mong hilingin yung pera, ang galing mo humingi ng kagalingan, ang galing-galing mo na gumawa ng yung pagkain na multiply mo. Sabihin natin, nagkakaroon ka ng mga visions, nagkakaroon ka ng
mga pangitain at nakikipag-usap ka sa mga anghel. Nandun na sa'yo lahat, pero wala kang madalang isang tao sa Diyos, may mali sa'yo. At sa dinami-dami ng inattend mong camping, sa dinami-dami ng narinig mong sermon, at sa dinami-dami ng napakinggan mong seminar, na attendan mong seminar, at kahit ilang beses ka nang na-slain, napag-pray, pero kung hindi ka man lang makapag-produce ng isang kaluluwa, sayang lahat yan. Kasi alam nyo, ang tatanungin ng Diyos, never. Tulad si Daniel, hindi ka tatanungin ng Diyos, nakapag-aral ka ba? Makmak, hindi sa tanungin sa Diyos na naging milyonaryo ka ba? Hindi, wala kang maririnig sa Diyos na gano'n. Pero isa, nahaharapin mo sa Diyos, haharapin ko sa Diyos, haharapin natin sa Diyos ay ilang kaluluwa ang naidala mo sa akin. Hindi yung magaling ka mag-drive, hindi yung magaling ka magturo, hindi yung magaling ka mag-gitara, hindi yung magaling ka mag-repair, hindi yung magaling ka mag-organ, magaling ka mag-usher, magaling ka mag-MC, magaling ka maglinis, magaling ka sa lahat, pero sana magaling ka rin pagdating sa pagdadala ng kaluluwa kasi yun ang hahanapin sa atin. Lord, di ako ma-absent sa church. O nga, kaso absent ka pagdating na sa soul winning. Hanapin at hanapin. So, meron kasi po yung yung pupunta kayo rito, no? Natutuwa ako, nabe-bless ako na buti nga eh. Si Daniel, si Briggs, saka tong si Jack, kasama natin, no? Nahanap ko pa yung dalawang paraon, no? Ewan ko, baka nasa Egypt ngayon. Pero, paano ko bang magandang masabi to? Iba kasi yung kumbaga, nagsakripisyo ka papunta rito. Okay, praise the Lord. Salip na itulog mo na lang, nandito ka pa. Pero alam niyo mga kapatid, yung nagagawa ng pagsisimba ay para sa iyo. Hindi para sa Diyos yan. Yung sinesermon kang ganyan, yung nakikinig ka ng sermon, nakikinig ka ng teaching, nabe-bless ka, nakikinabang rin, ikaw lang naman eh. Ang Diyos wala namang pakinabang rin, matutuusin eh. Pero yung lalabas ka sa isang araw, Sunday, lalabas ka, pupunta ka rito, ikaw lang makikinabang rin. Pero yung lalabas ka at maghanap ka ng kaluluwang masisiran, ang Diyos na nakikinabang doon. At yung taong sinisiran mo. So, sana yung effort natin ngayon. Kasi, kaya ko po sinasabi ito, kasi after po ng believers camp natin, magbalik tayo sa evangelism. Alam niyo ba, nung unang panahon, for a period of, I think, 1 year, every Sunday na gawa ng Diyos. 52 weeks yan. Sa linggo-linggo na, ginawa ng Diyos sa amin nun. Ang topic namin nun ay laging paano ma-born again. Evangelism sa loob ng isang taon. Evangelism. Bakit? Hindi kami nasisiro eh. Mayroong dala-dala yung isang tao riyan, yung teacher namin, dala-dala niya, yung estudyante niya, maya-maya magdadala ng Muslim. Sabi ko, ba't Muslim ang dinala mo? Sabi sa problema pa rito. Hindi marunong mag-Tagalog. Dadalhin niya rin, isa, dalawa, gano'n lang ipapala. Siyempre, baguhin ko yung service na. Sa halip na magturo ka ng blessing, ituturo evangelism. At pag may foreigner, edi spoken in dollar ka. Hindi na ako nahihiya. Kung kahit sabihin mo gano'n, mali English ko, wala na akong pakialam sa'yo. Yung Muslim naman, yung mga Jordanian, hindi naman nila naiintindihan kung wrong grammar ka eh. Yung Pilipino lang ang critic. Hanggang sa mamaya, patatanggapin ko to. Paano kaya? Paano mo pagpe-pray yung Muslim? Paano mo share? Pero alam niyo po, sa loob ng isang taon, I think more than a year, wala na kami ginawa kundi mag-evangelism. Pero ito po, bakit? Kasi nagdadala sila. At yun ang gagawin natin after ito yung pinaplano ko pag-pray natin. Pupunta kayo dito na may dala kayo. Huwag niyo isipin sarili niyo. Isipin niyo sila at ang Panginoon. Alam niyo mangyayari kapag tumanggap sa Panginoon yan?
sa inyo, sa kanya mapupunta ang glory, di ba? Pero sa inyo mapupunta yung credit. Malilista yan. Dinala ni Briggs ang 5 kaluluwa. Marirecord sa iyo yan eh. Hanggang sa, nakakatuwa po nung time na yun eh. Bakit kasi puro evangelism. Ang napansin ko po, habang nag-evangelize kami, yung mga kasama ko, mas malakas. Kasi meron silang sense of purpose eh. Meron silang sense of yung reason na magpatuloy kasi kailangan madala ko pa to, kailangan masabihan ko yung kapatid ko, kailangan masama ko magulang ko rito. May mission sila, kaya nagdadala. At kapag andyan na ngayon, yung, take note yung mga, alam niyo, may mga nagre-reklamo na wala na ba tayo ibang teaching, wala na ba ibang putahe? Yung mga tamad. Yung mga tamad ang nagre-reklamo. Yung mga walang di nadadala. Pero yung mga halimbawa, 3 dala ko, ay habang nagsisermon ako, nakikita ko na doon sa likod, nagpe-pray yan, nagtatang siya, nagbabayin dyan. May purpose sila, kaya umatin ng midweek, umatin ng Sunday, umatin ng ganito. Hanggang sa, alam niyo po, ang nakakatawa po sa mamaya, may pupunta pa rin mga hippie-hippie, ang gupit, yung mga pananamit, yung mga style nila, yung makeup nila. Pero alam niyo po, sa sobrang lakas ng anointing na naka-prepare kami, na sobrang tiwala namin sa pagkilos ng Diyos. Sige, tumawa-tawa ka rin. Nakakita po ako ng habang nagsishare ka, tumatawa talaga. Parang gumaganyan-ganyan, tapos nakatingin sa tatawa-tawa. Sige, sabi ko, tumawa ka pa. Sige lang. Pagka nag-altar calling na, sa loob po, nung time na yon, walang hindi umiiyak. Meron pang mga na-slain. Unbeliever yan ah! Na-slain, nagtataka nga sila, ba't ako natutumba? Sabi nilang gano'n. Nakukuha niyo mga kapatid. Yun yung time na I think 2 years yan eh. Na every afternoon service, puro salvation. Ang lalakas sa mga kasama ko. Sila Eli, Leah, sila mama mo, nabuhay yan sa evangelism. Puro salvation. Nakuha niyo mga kapatid. Gusto ko pong bumalik sana tayo doon. Yung nga lang, magkakaroon po ng effort sa part natin. Ano yun? Magdadala po tayo. No? Kung meron kayo evangelism ng Tuesday, dito sa park, magandang masusundo sila ng Wednesday. Alam ko, awkward yung oras kasi gabi. Pero, ito ang trabaho natin. No? Stop na. Tama na. Yung kumbaga, yung sarili mo na lang naasikaso mo. Kumbaga, parang, sabihin mo nga sa katabi mo, malaki ka na, magtrabaho ka na. Sabihin mo nga sa katabi mo, malaki ka na. Kailangan magtatrabaho. Ito na yung time na tayo ang magdadala. Alam nyo, it took 14 years para merong mag-soul winning, door to door, yung house to house nakakatok. Dahil ayaw ng mga taga-rema yan. Dalawang ayaw ng taga-rema eh. 1, magdala ng Bible. 2, yung magso-soul winning. Ay naku, hirap na hirap ang mga taga-rema rin. Pero dito tayo tumawag na. Sabi niya, all in all, ito na yung conclusion ko. Sabi niya ganun, lumabas kayo. Humayo kayo. Ito yung pinaka-main assignment natin. Bakit ako born again ng Diyos? Bakit ako pinag-aral ng Diyos doon sa MLQU? Bakit ako pinag-aral ng Diyos doon sa Piatti University? Bakit ako pinag-aral ng Diyos doon sa UE? Kasi para mag-soul winning. Ito yung pinaka-main purpose ng Diyos na bakit ka nakakilala sa Diyos. At saka ito, Daniel, nung nakakilala ka kay Lord, namatay ka ba? Dinala ka na sa langit? Di ba? Kasi ito yung plano niya. Ito na. Kasi ito ang tatanungin ng Diyos pagdating ng panahon. Na, yumaman ka ba? Nakapag-asawa ka ba? Sabihin natin ganyan, nagkapamilya ka ba? Nakapag-aral ka ba? Ilang milyon ang naipon? Walang tanong na ganun. Ang tatanungin ng Diyos sa atin, ilang kaluluwa ang nadala mo? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa dugo ni Jesus? Anong ginawa mo basta nakuha niyo na po yun. Ito kasi pinaka-ending ng sinasabi ni Jesus. Okay, alis na ako. Babay na. Pupunta na ako sa langit. Sabi niya gano'n, ito na ang huling habiling ko sa inyo. Lumabas na kayo. Humayo kayo. Ito yung...
Ewan ko ang hirap kasi ng mga, yung sa mga taga-Rema, takot sila rito, worker lang gumagawa nito. Ewan ko nag-aaral akong gano'n, maya-maya parang may kakalabit sa akin na parang may gaganon, basta mamaya, siran mo yung katabi mo. Ha? Sisiran ko yung katabi ko, naghihintay kami sa bus. Maya-maya, nandun ka sa jeep, biglang may kakalabit sa'yo na ganyan na, hindi naman literal na kalabit, mamaya gano'n maring siran mo yung katabi, ha? Baka bumaba na to kababayad lang bakit ka binubulungan ng gano'n ng Diyos? Minsan napasakay ako doon sa harapan. Maya-maya, kung may gumanon sa akin, hindi naman literal Sira mo yung driver. Ha? Mukhang masungit Ay, nakikipagbuno pa ako, nakikipagkatwiranan pa ako sa sarili ko. Di ko alam, ang Diyos yun. Maya-maya, biglang sabi kong gano'n. Nakatila ba kayo ng yung born again, sabi kong gano'n doon sa driver, busy, gano'n yung kamay, kumukuha ng pamasahe, di ba? Igaganon. Tapos sabi niya, sabi niya, hindi pa. Sabi niya, sungit naman ito, paing kita So, parang, tinry ko na. Kumaga parang, naintindihan niya mga kapatid, nag-gets niya, no? Yes, tinry ko. Di, tahimik na ako na maya-maya, sabi niya gano'n, biglang nagsalita ba naman, sabi niya, ano ba yung born again na yan? Naku, tinanong mo pa ako. Ang dami mong itatanong bakit tinanong mo pa? Sana tinanong nagbayad ka na ba? Dapat ganun na lang Kaso nagbigay pa siya ng parang, ito, kunin mo na yung kamay ko, kunin. Sinabi ko ngayon from letter A to letter Z, sinabi ko na kung ano ibig sabihin ng born again. Ang pagtingin kong gano'n, yung mga tao pala doon sa likod ng jeep, nakikilig lahat. Lahat ng ulo nila nakaganyan. Nilakasan ko pa. Pagkatapos nun, maya-maya, sabi kong gano'n, ma'am, malapit na po akong bababa. Pag-pray ko na lang po kayo sandali. At hinawakan ko lang siya dito sa balikat kasi nagdadrive Hindi ko naman pwede sabihin, pikit kayo. Ayan, tapos patingin-tingin ako sa, di ba yung salamin dito, yung mahabang salamin na ganyan? Kikita ko sila gano'n, lakasan ko lalo yung boses ko. Hindi kaya merong nakakilala doon na hindi ko alam. Hindi kaya kasi ang sipag ko sa ganyan kahit na yung driver tapos yung katabi ko kahit sa waiting shed lang kaklase ko, teacher ko. Bakit? I was made to worship Him. Ibig sabihin, ito yung way ng worship ko sa iyo, yung akala natin tataas ka lang ng kamay na gano'n. I was made to worship Him. Nakuha niyo mga kapatid. Kasi ang pinaka hahanapin ng Diyos sa atin is yung huling habilin niya. Nakuha niya? Ayan. Sige po, i-close ko po rito. Yung lola ko na mahal ko, na madalas akong pingutin. Yung pingot ng lola kasi, 1, 2, 3. Yung gano'n, 1, 2. Nagano, pero alam ko yung lola ko. Kinuha ng anak niya sa Amerika at hindi ko alam, bata pa ako, umiiyak ako nun Kasi mawala na ako ng lola. Kasi lola ko nagsusundo hatid sa amin sa school. Elementary kami. Tapos, siya nagdadala ng yung tanghalian. Ayan. Tapos kukunin na siya. Miss ko yung lola ko. Ganun. Alam niyo, sabi niya sa akin, pag nasa Amerika na ako, Apo, lagi ka susulat ha. Yan, sabi ko, opo lola. Alam niya, dumang 1, 2, 10 taon. Bumalik siya. Alam niya, unang-unang sinabi niya sa akin, asan ang sulat mo? Sabi ko, nakalimutan ko. Hindi ko makakalimutan yun. Sabi niya, asan ang sulat mo? Hindi pala niya nakalimutan. At ang hahanapin ng Diyos sa atin dito, yung sabi niya, hindi pa sabi ko, humayo ka. Sambahin ka. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka. Ng aming mga labi. One more time, sambahin ka. Sambahin ka. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon.
sambahin ka. Ng aming mga labi, lahat ng may hiningan, lahat ng may hiningan, sa'yo ay magpupuri, pagkat ikaw ang Diyos, Hari ng mga hari. Lahat ng may hininga, lahat ng may hininga, sa'yo ay magpupuri, pagkat ikaw ang Diyos, Hari ng mga hari. Ay sige, tingin po kayo rito. Meron pong yung apat na klase ng worship eh. Ngayon, hindi naman ako magiging mahigpit dito kasi ma-technical ito. Actually, 10 yun eh. Ang isa po rito, yung way ng pag-worship natin ay yung verbal. Yung sinasabi mo, purihin ka Panginoon, hallelujah, nagagano ko, verbal yan. Pero yung isa po ay yung tatlo ay sa action. 1, yung soul winning ko, yun ang worship ko. 2, yung pagsunod ko sa pinagagawa ng Diyos, yun ang worship ko. 3, yung pagkakaloob ko, yun ang worship ko. Kaya kapag alam mo tong mga bagay na to, 1, yung verbal, ito ang worship ko. Mag-worship ka na maayos eh. Kasi ito yung worship ko na, huwag mo pabababain ang quality ng worship mo. 2, yung soul winning ko, ito ang worship ko. Kaya ngayong linggo, di pa tayo nagsamba. Anong samba? Nag-church? Hindi. Yung nagsumamba sa worship. Yung soul winning. No? Number 3, yung sinasabi ng Diyos sa paggawa sa'yo. Di gawin mo, sabihin natin, ministry ka, mag-gitara ka yan. Isang way ng worship natin yan. At yung pangapat ay yung worship ko yung magbigay. Yan ang worship ko. Ngayon mga kapatid, hindi yung nakikinig ka lang eh. Kasi walang worship dun eh. Wala akong nakikita worship rin, nakikinig ka lang ng teaching, ganito, ganyan. Eh, kung di mo naman gagawin, anong worship to? Wala. Eh, pero kasi yung worship mo ay yung binibigay mo, ina-actionan mo, ginagawa mo, binibigay mo, binabalik mo. Eh, yan ang worship. Yung nanggagaling sa akin, pinupunta ko sa Diyos. Yun yung worship. At ang isang worship po ng mga Kristyano dapat ay yung soul winning. Kaya ready po niyo yung sarili ninyo na mas higit pa to kaysa sa paggigitara. Higit pa to kaysa sa pag-sermon dito. Higit pa to kaysa sa pag-a-share o anumang kahit pa docu, cleanliness, ano pa, yung sanitary, yung tech, sa ano pa ba, yung children, higit pa to. Yung worship mo sa labas. Kasi hindi naman yung sinabi yung loob eh. Sabi niya, alis na ako yung labas. Yung labas. Ito yung pinapagawa sa atin. Kailangan nating magparami ng mag-worship sa Kanya. Amen. So, i-schedule nyo po ito kung paano ito. Pagkatapos, after ng sem break camp natin, ay every Wednesday. No? Punta kayo rito, may dala-dala kayo. Huwag na kayo makikinig kasi salvation lang tayo ng salvation. Alam niyo ba, nasabihin natin Marlo, kung sabihin natin ikaw ay pupunta ng Amerika, may dahilan ng Diyos doon. Actually, soul winning. Soul winning ang pagagawa sa iyo ron. Yung kapatid ko, mahaba na to. Yung kapatid ko, napasok sa ICU, sabi niya, Kuya, ba't ako nilagay dito sa ICU? Eh, soul winning yan. Bakit? Kasi dami namamatay. Sabi niya, alam mo ba Kuya, pwede ako i-demanda? Pwede ako matanggal sa trabaho pag nag-share ako sa mga tao rito sa hospital? Amerika yan Sabi kong gano'n, hindi kaya alam ng Diyos yun. Eh, ba't ka pa niya nilagay rin? Kaya ka nilagay ng Diyos sa lugar na yan. Soul winning.
soul winning, soul winning, soul winning, soul winning. Lahat yun. Ba't kaklase ko to? Ba't ako dito nagtatrabaho? Bakit dito ako nakatoka? Bakit nakukontak ko to? Bakit katabi ko siya? Bakit nakilala ko siya? Bakit naging kaibigan ko siya? Bakit naging ka-close ko siya? Soul winning. Itutuloy na lang po natin sa mga susunod dahil ito na yung last Wednesday natin eh. Kasi susunod magpe-pray na lang tayo. Napakaraming kwento po na kaya pala dinala ng Diyos yung tao doon, yung isang Kristiyano doon sa lugar na yun dahil sa soul winning. Na maraming kwento na nakakalungkot kasi after niyang ilagay doon, nag-prophesy pa ang Diyos, sabi niya ganun, nilagay kita riyan para maging liwanag ka pero wala kang ginawa. Hirap ano? Tapos hihingi ka sa Diyos ngayon, ewan ko, paano yun? Ay sige po, tayo? Grupo tayo. Pag-pray natin yung camp. No? Tapos mamaya pag-pray natin si Ate Maribig at saka si Pastora Iam. No? Lahat ng may hininga. Tigtatatlo tayo. Sige po, grupo tayo. Pag-pray natin yung camp. Sa'yo ay magpupuri. Ikaw ang... Babay na po sa Facebook, Grace.